Sige po, palakpakan po natin. The best clap offering to our God. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Today is the second Sunday of the month. Ang atin pong tema sa buwan na ito, Christ's victory is the answer. Breaking free from bondages. Amen. Meron po tayong Panginoong Jesus na nagtagumpay. Pinalaya po tayo sa lahat ng bondages na meron tayo. Amen po. Ang atin pong text or theme for this month, matatagpuan po sa book of Luke, chapter 4, verses 18 to 19. Basahin ko lamang po. Ang sabi po dito in verse 18, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor." Amen? Napakaganda po, no? Hindi lamang po tayo basta pinalaya, kundi makakaranas po tayo ng pabor mula sa Diyos. Amen? Doble-doble pong pagpapala mula sa Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Amen. Sige po, ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, Breaking Bondage, Jesus sets us free. Sino po dito ang pinalaya na? Minsan pa po, sino po dito ang pinalaya na? Amen. Hindi naman ako prisoner, Sister Divine. Wala naman ako sa kulungan. Hindi lamang po yung physical na pagkakagapos o pagkakulong. Marami po tayong mga kanya-kanyang aspeto sa ating buhay na tila baga tayo po ay nakakulong. But praise God and thanks be to God who gives us the victory. Pinalaya na po tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Our main text is in John chapter 8 verse 36. Ang sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin. "So if the Son sets you free, you will be free indeed." Totoong pinalaya na po tayo ng Diyos. Hindi po yung basta sinasabi lang. Amen. In our introduction po, kaya po may pagpapalaya dahil may bondages. May pagkakagapos, may pagkakakulong. Amen? Hindi po mapapalaya kung wala po sa kulungan. Hindi po mapapawalang tanikala kung hindi po nakagapos. So ano daw po ba ang bondage? Sabi po dito, it is a state of being bound, usually by compulsion such as slavery. Being bound. Sabihin nga po natin, bound. Bound, pagkakagapos. Sabi niya, usually by compulsion. Sabihin po natin, compulsion. Compulsion sa pilitan. Hindi mo gusto, ayaw mo, pero pinipilit ka. Amen. Ayaw mong maging alipin sa kasalanan, pero pilit kang inaalipin ng kaaway ni Satanas. Ayaw mong maging alipin sa takot, sa kalungkutan, pero pilit na inaalipin ka ng kaaway. Amen. Sabi niya, such as slavery. To the point na nagiging alipin na tayo. Di ba pag alipin, sunod-sunuran sa amo. Sunod-sunuran sa kung ano yung sasabihin ng boss. Amen po. Sabi po dito, servitude or subjugation to a controlling person or force. Servitude, yung naglilingkod ka. Tila baga, wala kang choice, kundi sundin, gawin kung ano yung sasabihin niya. Sabi dito, to a controlling person or force. Ang tinutukoy po dito, syempre ang kaaway at ang gawa ng kaaway. Now, ano-ano po yung mga klase ng bondages that we are into? Next slide po. Ito po yung kasalanan. Wala pong excuse, no? Though mananampalataya na po tayo, though manggagawa na po tayo, we sometimes, or wag naman po sanang often times, pero mayroon pong mga ganun, no, tend to fall into sin. Nagiging alipin ng kasalanan. Andyan din po yung takot. Takot po saan? Takot sa kinabukasan. Ano pa po ba yung mga kinakatakutan natin? Kamatayan, kawalan, kakulangan. Napakarami po. Another bondage is addiction. When we say addiction, hindi lamang po ito sa bawal na gamot.
Pwede ring addiction sa mga bagay-bagay na nakakapagpalayo sa atin sa Diyos. Social media, mga laro na nakaka-addict to the point na nauubos na po doon yung oras. Addiction sa mga idle things or unfruitful things. Mga bagay-bagay na gusto mong gawin pero hindi naman ito nakakabuti sa iyo o hindi naman ito nakakalugod sa harapan ng Diyos. Another one is unforgiveness. Isa po sa mahirap i-deal ay ang kahirapan sa pagpapatawad. Marami pong nagsasabi na madali kasing masabihing magpatawad, forgive and forget, pero kapag nandun ka sa sitwasyon na yon, it's hard to do. Kaya marami po kahit mga Kristiyano nagiging alipin ng hindi pagpapatawad. Nagtatanim ng sama ng loob, nagkakaroon ng malalim na sugat sa puso. Ano pa po? Guilt. When we have sinned in the past, pag may mga nagawa tayong mga bagay-bagay sa nakaraan na hindi natin kalimutan, or parang hindi tayo makaalis-alis doon. Lagi nating binabalikan at nagigilt tayo. Kahit sinasabi ng salita ng Diyos na pinatawad na kita anak, pero still yung guilt nandun pa rin. Oppression. And then yung pag-oppress ng kaaway. Demonic influence at marami pa pong mga ibang uri ng bondage. The thing is, next slide po, many people, even Christians, can feel trapped and be in bondage. Kahit daw po mananampalataya na, ay natatrap pa rin at nagagapos pa rin sa mga bondages kagaya ng mga nabanggit natin kanina. Nakapakinig at nakapanood po ako ng preaching ni Pastor Joey. During his ministerial altar call, pinalapit niya po yung mga nais mag-surrender kay Lord. And then, naglapitan po yung mga tao. Pero po isang lumapit doon, kilala po ni Pastor Joey yun. In fact, pastora po siya. She is in pain, she is sick. May karamdaman po siya. Habang pinagpipray po siya ni Pastor Joey, the Lord impressed unto Pastor Joey's heart, tell her to forgive. Bulungan mo siya na magpatawad siya. So sabi po ni Pastor Joey, doon sa tao na yun, pastora po siya actually. Pastora, sinasabi ng Diyos, magpatawad ka. Then, grabe po yung presence ng Lord. Iyak po siya ng iyak. And she was instantly healed. Pero after po ng service, lumapit po siya, pinunta niya po si Pastor Joey. Tinaas niya po yung, naka-blazer po siya. Pinakita niya po yung mga braso niya. Pastor, I am a battered wife. Galit na galit ako sa asawa ko at hindi ko siya kayang patawarin. At yun po yung nagiging dahilan kaya hindi siya gumagaling-galing sa kanyang sakit at karamdaman. Dahil hindi niya kayang patawarin. Siyempre, ganun po ba kadali yun? Isipin mo, lingkod ka ng Diyos, ginagamit ka ng Diyos, tapos araw-araw binubugbog ka ng asawa mo. Who can stand? Galit na galit ako sa asawa ko. Pinakita niya yung pasapasa niya. Meron siyang unforgiveness. Pero on that day, when the Lord impressed upon her, na kailangan niyang mag-release ng pagpapatawad, and she forgave, instantly she was healed. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hindi po excuse, no? Even though we are Christians, even though we are workers, may mga bondages, may mga gumagapos sa atin, may mga oppression, may spirit of unforgiveness. That sometimes we are unaware. Kala natin okay lang. Kala natin malakas tayo. Nagagawa natin yung katungkulan natin. And yet, only God knows that we are in bondage. But the good news is, and this is the central truth, it is Jesus who sets us free. Only Jesus can set us free. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord.
Now, kailangan po nating maintindihan ano yung mga bondage sa buhay natin. Understanding bondage. Number 1, meron po itong pagkakagapos sa kasalanan. In Romans chapter 6, verse 6 to 7, ang sabi po, we know that our old self was crucified with Him. Alam po natin na nung tinanggap na po natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, malaya na po tayo sa kasalanan. Yung lumang pagkatao natin, yung mga lumang gawi, yung mga dating gawin natin, yung mga alam nating mali sa harapan ng Lord, iniwan na po natin. So that we would no longer be enslaved to sin. Bakit po? Ang kasalanan po kasi, it makes us slaves. Bakit po? Because we repeat habits we wish we could break. Gusto nating mawasak, gusto nating matanggal, gusto nating hindi na gawin, and yet, paulit-ulit pa rin nating nagagawa. Siguro po, isang pinaka-basic, pinaka-simple, o madalas na ina-example, yung mga vices. Amen. Lalo na kapag galing ka doon sa bisyo na yun, nakakilala ka sa Diyos, yung iba, hindi po madaling iwan. Lalo na kapag nanghihina yung Christian life, yung spirituality, minsan nagsisimula sa babalik ulit. Say for example, sa paninigarilyo, natanggal na dahil nakakilala na sa Lord. Nanghina, sabi, isang tikim lang naman, isang beses lang. Hanggang sa nung natikman, umulit. Masarap pala, balikan. Hanggang sa hindi na niya kayang itigil. Another thing, pag-iinom, simpleng ayaw na niya. Dati, natanggal na. Pero dahil ini-enslave siya ng kasalanan, konting tikim lang naman, o minsan lang naman, o pangkasiyahan lang naman, hanggang sa alipin na muli at palagi na ulit ginagawa. Ang masakit at ang mahirap po, kapag we no longer recognize that sin is sin. Nagiging okay na. Okay lang naman. Maiintindihan naman ng Lord. O yung mga iba nga, ginagawa din naman nila, kaya okay lang. Hindi na nagiging, ang katwiran ay hindi dapat okay kasi hindi okay sa harapan ng Diyos. Ang nagiging katwiran, okay lang kasi okay lang din naman sa iba. At minsan-minsan lang naman. O kaya hindi din naman nila nakikita, hindi din naman nila malalaman. But the thing is, nakikita po tayo ng Diyos. Ano man ang gawin natin, ano man ang sabihin natin, ano man ang isipin natin, ang lahat-lahat ay alam po ng Diyos. Maitago man natin sa iba, kung may ginagawa tayong mali at kasalanan, hindi po natin kayang itago sa harapan ng Diyos. But you know what, mga kapatid, lagi pong mabuti ang Diyos. Dahil He always gives us many chances. Halala ko po, di ba, yung sabi ko nung ayaw naming i-give up yung mga tanim namin. Pero ang naging realization namin ni Brother Joel, napakabuti ng Diyos. Kasi, yun nga, ang halaman, pag wala ng kwenta, bubunutin na, tatapon na. Ganun po yung system nila sa Nueva Ecija. Hektarya, 4 na hektare yung taniman nila. Di na kumikita. Ang gagawin po nila, bubunutin lahat, papalitan na naman ulit. Paano na yung mga naipuhunan? Ayaw na nila ganun talaga. Wala nang kwenta hindi nakikita, kaya papalitan na. Pero alam niyo po ang Diyos, kailanman din niya sinasabi sa atin na, ayaw ko na sa'yo, wala ka nang kwenta. Ayaw ko na sa'yo ang tigas ng ulo mo. Pero the Lord is loving, compassionate, God of many chances. When we fall into sin, lagi po siyang nandyan, anak, bumalik ka. Papatawarin kita, magpatuloy ka. Huwag kang magpatuloy sa kasalanan. Amen. Ayaw po ng Diyos na maging bandage po tayo sa kasalanan. The thing is, kailangan din po nating magdesisyon na ayawan ang kasalanan. Amen? So that we will not be a slave of sin. Pangalawa po, understanding bondage. We are also into bondage of fear and anxiety. Dami pong mga takot sa buhay. Kung ano-anong kinakatakutan, na kahit hindi naman dapat katakutan.
Or kahit nakakatakot, alam mong merong Diyos na tutulong, and yet nananaig po dahil ang kaaway po, nandyan. Sasabi, iniwan ka na ng Diyos mo. Miserable ng buhay mo, magulo ng buhay mo. The enemy keeps on putting thoughts sa ating mga isipan para magduda, para matakot, para huminto, para tumigil, para mag-stop magtiwala sa Diyos. Nagkakaroon po tayo ng anxiety, ng stress. Nababalisa po tayo. Di na tayo makapag-focus sa trabaho, sa pamilya, lagi nang mainitin ang ulo, naiirita, masungit. Because of this bondage, nilalagay ng kaaway, yung takot na nilalagay ng kaaway. But ang sabi po ng salita ng Diyos, 2 Timothy 1:7, For God gave us a spirit not of fear, but of power. Ang hina po. But of power and love and self-control. Pag umatake po ang kaaway, kung ano-anong i-insist sa isip natin, greater is He that is in you. Sabihin mo, ikaw, Satanas, tigilan mo ako. Lumayas ka. Negative thoughts. You have the power to reject those negative thoughts na nilalagay ng kaaway sa isip mo. And start meditating on the promises of God, on the goodness of God, on the faithfulness of God. Isang bagay po na itinuturo ng Diyos sa amin, sa atin, pag dumarating sa puntong, tila baga everything is mahirap, parang hirap magpatuloy, tinuturuan tayo ng Lord na, lumingon kang anak, balikan mo nga yung mga past victories mo. Yung mga nakaraan mo na mahirap yung situation mo, and yet, niligtas naman kita. And yet, naging tapat naman ako sa'yo. And yet, I have provided for you. Kailan ba nagkulang ang Diyos? Never naman pong nagkulang ang Diyos. So, if we are in a situation wherein natatakot tayo, na-stress tayo, balikan po natin, isipin po natin, Lord, naalala ko nung panahon na ganito. Nahirapan ako, pero sinamahan mo naman ako, Lord. At ngayon, nakatayo pa rin naman ako, Lord. Malakas, nagpapatuloy sa habag at biyaya mo. So when Satan attacks us, balikan po natin ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa atin. Huwag po tayong magpatalo, huwag po tayong magpagapos sa takot na nilalagay ng kaaway. Amen? Next po, bondage to the past. Yun nga po. May lamat, may peklat. Nung nakaraan natin, may mga pangit po kasi sa mga nakaraan natin. Be it pagkakamali, kasalanan, mga failures, mga bagay na hindi dapat mangyari pero nangyari, mga bagay na ayaw natin na nangyari sa buhay natin. Minsan bumabalik at yun yung nagiging dahilan, hindi tayo makahakbang-hakbang, hindi tayo makapagpatuloy sa Lord. At ito'y po'y ginagamit ng kaaway para tayo po'y gapusin, para tayo po'y panatilihing lugmok. Ayaw niya po tayong magtagumpay. But praise God. Ano pong sabi ng salita ng Lord? Isaiah 43:18-19, Forget the former things. Ang nakaraan ay nakaraan na. Anumang bagay yan, anumang pangit sa nakaraan, tiniklop at tinapos na po ng Lord. Sabi niya, Behold, I am doing a new thing. May bagay na hinahanda ang Diyos. May bagong bagay na hinahanda ang Diyos. Mayroong magandang bagay na gagawin ang Diyos sa iyo, kapatid, sa kinabukasan mo at sa hinaharap mo. Amen. Sino pong naniniwala doon? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. And let's declare that God will do something good and something great. Amen. Sa buhay natin, sa hinaharap. Now, next slide po. Itong mga guilt, shame, bitterness, unforgiveness can hold people captive.
nagiging alipin po tayo. But the good news is, next na ano po natin, Jesus is our deliverer. Kaya man tayong gapusin ng kaaway, kayang-kaya din po tayong palayain at i-deliver ng ating makapangyarihang Diyos. Amen. Jesus came to set the captives free. In Luke chapter 4 verse 18, yung binasa po natin kanina, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind. Sabi ko nga po kanina, yung prisoners, we are all in one way or another prisoners. Hindi man literal na nakakulong sa kulungan, pero may mga bagay-bagay na naggagapos sa atin at nagkukulong sa atin. But the thing is, Jesus is our deliverer. And Jesus came not just to forgive sin, but to liberate us. Yun po ang kabutihan, yun po ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi lamang niya po tayo basta pinatawad sa ating kasalanan. Hindi lamang niya tayo basta nilinis. Higit sa lahat, pinalaya niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at sa lahat ng ating mga tanikala. Why? Because Jesus has the authority over all bondage. Sabi nga, greater is He that is in you than he that is in the world. Malakas man ang kaaway, higit na mas malakas ang Diyos. Kayang-kaya niya po tayong palayain sa anumang gapos na meron po tayo. In Colossians chapter 2 verse 15, He disarmed the powers and the authorities. Lahat po ng kapangyarihan ng kadiliman, ginapos ng Panginoon. Pinawalang bisa ng Diyos at may kapangyarihan ang Diyos over them. He broke the power of darkness on the cross. When He died on the cross, tinapos na po niya ang kadiliman. Tinapos niya po ang kahirapan. Tinapos niya po ang anumang gawa at tangka ng kaaway sa ating mga buhay. At pinagtagumpayan niya po ito. And therefore, you, my brothers and sisters, are also victorious in Christ. Amen? Jesus is our deliverer because His death and His resurrection give us victory. In Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Totoo at tunay po tayong pinalaya ng Diyos. Huwag na po nating piliing maging alipin pa ng kaaway at ng kadiliman. Freedom is a birthright of every believer. Ang bawat mananampalataya, the moment that we accepted Lord Jesus as our Lord and Savior, nagkaroon po tayo ng karapatan na magkaroon ng kalayaan. When we say birthright, ito po yung karapatan na pwede mong i-claim, pwede mong angkinin. Libreng bigay sa'yo, karapatan mo yun na magkaroon ka. And that is freedom. Hindi na muling maging alipin at magkaroon ng tanikala mula sa kaaway. Now, paano po tayo lumakad ng may kalayaan? Walking in freedom, there must be repentance and faith. Ang sabi po sa Acts chapter 3 verse 19, repent, that times of refreshing may come from the Lord. Ang pagkakaroon po ng kalayaan, nagsisimula po ito sa isang desisyon. And that is to turn away from sin. Turning from sin is the first step to freedom. And when we say turning from sin, turning away from sin, 190 degrees, hindi 360 degrees. 180. Kasi tatalikuran mo. Pero kapag 360, tumalikod ka nga, umikot ka ulit, binalikan mo yung kasalanan. And that is not total freedom. Pag talikod mo, lumaya ka, umikot ka, bumalik ka ulit, alipin ka ulit. So when you decide to turn away from sin, anumang kasalanan yan, may kanya-kanya po tayong minsan inaalaga ang kasalanan na ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. Kapatid, anumang kasalanan yan, make that first step and make that decision to turn away from that sin. Para totoong maranasan mo ang kalayaan. Marami pong
Nagsasabi that pinalaya na sila. Pero ang totoo, hindi pa sila totoong nakakalaya. Dahil bumabalik at bumabalik po doon sa kasalanan na yon. How do we walk in freedom? By renewing our mind. Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Yung kaisipan natin sa bawat araw, pinapalinis natin sa Lord. Whatever is true, whatever is pure, whatever is of noble character, anumang mabubuting bagay, yun po yung i-meditate natin, yun po yung isipin natin. Maniwala po tayo sa mga pangako ng Diyos. At kung ano yung tama sa paningin ng Lord, sa harapan ng Lord, yun po yung ipuno natin sa isip natin. Huwag po tayong magpa-deceive sa kaaway. Kung anong sinabi ng Lord na mali, mali sa harapan ng Lord. Huwag po tayong magpadaya sa kaaway na okay lang yan, minsan lang naman eh. Okay lang yan, di naman nila nakikita, di naman nila alam eh. But you know, sa sarili mo na mali yun sa harapan ng Lord. Let's have that renewal of mind. Kung ano yung kaisipan ng Diyos, kung ano yung tama sa harapan ng Diyos ay tama, at kung ano yung mali sa harapan ng Diyos ay mali. Amen. We break strongholds by replacing lies with truth. Yun nga po, ano yung mga lies ng kaaway? Sabi niya, okay lang yan. Okay lang hindi ka mag-church. Okay lang hindi ka maglingkod. Pero kapag ini-injectan ka ng kaaway ng ganon, rebuke mo and replace it with the truth. That serving God and giving your best to God, giving your whole life to God, ay nagbibigay kaluguran at katuwaan sa puso ng Diyos. Ano pa yung mga lies ng kaaway? Ayan, iniwan ka na ng Diyos. Pinabayaan ka na ng Diyos mo, huwag ka nang maglingkod. Kaninang umaga, nakikinig ulit ako ng preaching ni Pastor Joey. Patungkol kay Job. Nung dumanas siya ng pain. Ang ginagamit daw po ng kaaway para igapos tayo o para ipalayo tayo sa Lord, dalawang bagay, pain and pleasure. When you are in pain, dumarating sa punto na you question God. Kagaya ng asawa ni Job, Mrs. Job, sabi ni Pastor Joey. Like Mrs. Job, di ba sabi niya, ano bang ginagawa mo? Ganyan na nga nangyayari sa buhay mo. Why not curse your God? Bakit hindi mo pa i-curse ang Diyos mo? Ganyan nang nangyayari sa buhay mo. Because they are in pain. But Job tried to replace the lies of the enemy with truth. Ano pong sabi niya? Ano man ang mangyari sa buhay ko, let the name of the Lord be praised. Yun ang katotohanan eh. Only God owns our lives. Ano man ang mangyari, He still deserve the best praise. Amen. At nagpuri po siya sa Diyos. Pangalawang nagbibigay daw po o nagpapalayo sa atin sa Diyos at nagbabandage sa atin when we have pleasure. Kasi minsan we enjoy too much. Nakakalimot tayo. Kaya maganda nga po yung prayer, di ba, na wag mo akong masyadong paghirapin, baka sumpain kita. Wag mo naman akong masyadong pagyamanin, baka makalimutan kita. Actually, mainam naman pong sobrang pagyamanin tayo ng Lord. Wag lang tayong makakalimot sa Lord. Magbigay lang tayo ng kaluguran at kaluwalhatian sa Lord. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Amen. We replace the enemy's lies with God's truth para mawasak yung mga stronghold sa buhay natin. Amen? Next, living by the Spirit. Galatians chapter 5 verse 16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Alam mo yung sabi po ni Pablo, sadyang ang katawang ito ay mahina. Kaya nga kapag yung katawan na itong lagi nating finifeed at ine-entertain at hindi na tayo nag-rely sa Holy Spirit, deceitful po ang katawan na ito. Mga gusto niya ang nagagawa at ang nasusunod. Sabi ni Pablo, di ba, ayaw kong magkasala, pero nagkakasala ako. Kasi nga, mahina ang laman. Pero if we live by the Spirit and if we are always being filled by the Holy Spirit, nagbababad lagi,
laging inuuna ang Diyos, mapagtatagumpayan po natin ang gawa ng laman. Amen? Mapagtatagumpayan po natin ang desires of the flesh kasi malakas yung spirit. Kaya mainam po na finifeed natin lagi yung spirit natin. We are a tripartite being, soul, body, and spirit. Kapag nasobrahan yung body, tong flesh na ito, ang nature po kasi ng flesh ay sinful. Kaya dapat kailangang malakas yung spirit. Kung ano yung pinapakain mo lagi, yun yung lumalakas. Amen po. Kaya dapat na-feed tayo lagi ng Word of God. Alala ko ulit yung 2 aso, di po ba? Na iisang may-ari, pinaglalaban niya, pinangsusugal nila. Pupusta sila kung sino yung mananalo. Itong may-ari ng aso, lagi niyang alam kung sinong mananalo. Hindi pa natatapos yung laban, alam na niya. At doon siya pumupusta. Sabi nung mga ibang pumupusta, bakit ba lagi mong alam kung sinong mananalo sa aso mo sa pinaglalaban natin at lagi kang panalo? Sabi niya, kung sino yung gusto kong manalo, yun yung pinapakain ko bago ang laban. Yung ayaw kong manalo at yung matatalo, hindi ko napapakainin bago ko sila paglabanin. Kaya alam ko kung sinong mananalo. Amen. Ganon din po sa buhay natin. Kung gusto po nating mapagtagumpayan ang gawa ng katawan na ito, ng flesh, lagi po tayong i-feed natin yung ating spirit with the Word of God, with prayer, with devotion. Lagi po nating isik ang Lord. Lagi po nating naisin na palakasin tayo ng Lord Spirit at mapagtagumpayan natin ang gawa ng laman. Amen. At di na natin sasabing gusto kong bumait pero di ko magawa. Magagawa natin because we are filled with the Holy Spirit and we are living by the Spirit. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ito po, mga practical application. Mga basic pero kailangan nating mapaalalahanan lagi. Pinakauna po, identify what's keeping you in bondage. Hanggat hindi po natin natutukoy at hindi po natin inaamin that we are a bondage of this, hindi po tayo makakalaya. Kasi hindi po natin inaamin. Hindi po natin nire-recognize. So kapatid, sa umagang ito, it's only you and God who knows what's keeping you in bondage. Meron po ba sa inyo ditong punong-puno ng takot sa kinabukasan o kung anumang bagay ang nagbibigay sa iyo ng takot? Meron po ba ditong living in bitterness? Hindi kayang magpatawad. Paggawa mo na sa akin lahat, Lord. O sabihin mo na lahat, Sister Divine, wag lang yung magpatawad. Di ko talaga siya mapapatawad. Meron po bang ganun? Grabe yung ginawa niya sa akin. Or is anyone among us who is addicted to some things, mga bagay-bagay na gustong-gusto nating gawin at alipin na tayo nito, hindi tayo makalaya-laya. Or still anyone living in sin that only you and God knows. Inaalagaan, niyayakap pa rin ang kasalanan na yan. Kapatid, this is the moment that you will decide na ay alipin pala ako nito. Meron pala ako nito. Stop denying. Acknowledge it. And let God free you. Hayaan mong palayain ka ng Diyos mula sa pagkakaalipin na yan. Pangalawa po, declare the promises of God over your life. Use the scripture as weapon. Si Jesus nga po, nung tinitempt siya ni Satan, di ba? Nilalabanan niya, binabalik niya yung word of God. Diba? Sabi niya, di ba anak ka ng Diyos? Bakit pinabayaan ka na niya? Okay, tumalon ka nga dyan. And Jesus keeps on throwing back the word of God. Pakainin mo yung sarili. Sige nga, pakainin mo ang sarili mo. Kung talagang anak ka ng Diyos, pakainin mo ang mga tao to. And Jesus keeps on throwing back the word of God over Satan. Tayo po kapag umaatake ang kaaway, labanan po natin with the word of God.
With the promises of God. I-declare po natin. Isangga po natin sa kaaway yung mga pangako at yung mga salita ng Diyos. At ikaw, kaaway, ikaw Satanas, hindi ka magtatagumpay sa buhay ko. I have the word of God, I have the promises of God, and I cling to God's promises. Pinanghahawakan ko ang pangako ng Diyos. Amen. Next, surrender everything to Jesus. Ang totoong kalayaan po nagsisimula kapag totohanan po nating isinuko ang lahat sa Diyos. Madalas po kasi, sige Lord, suko na ako, pero ang totoo, we still own it. Ayaw nating bitawan. Naalala ko po, narinig kong testimony. Manggagawa na po siya sa music team, tumutugtog po siya. Pero dati po kasi siyang chain smoker bago po siya nakakilala sa Lord. At yun yung mahirap niyang bitawan. Hindi niya kayang tanggalin. Although he loved God so much, gustong-gusto niyang makapaglingkod sa Diyos. And mightily nagagamit siya ng Diyos. Pero kapag wala na siya sa church, wala na siya sa paglilingkod, sa CR, nagyoyosi po siya. One time nasa CR siya, bang humihit-hit, sigarilyo. The Lord spoke to him. Yung kamay na yan na ginagamit mong tumutugtog para parangalan ako, ay siya ding kamay. Ang ginagamit mo para dungisan ng pangalan ko. You have surrendered your life to me, pero meron ka pang hindi sinusuko. The Lord spoke to him. Habang hawak-hawak niya yung sigarilyo. Taas niya. Lord, kung sa paghitit ko nito ay hindi ka napaparangalan, palayain mo ako, tanggalin mo ito sa akin. Sinusuko ko sa iyo. And from the moment he surrendered to God, he fully yielded to God, he fully surrendered. Nakataas sigarilyo sa Lord. Tanggalin mo ito, Lord. At hayaan mong ang kamay na ito'y magamit lamang sa pagpupuri sa iyo. That was the time that his freedom really started. When we truly surrender everything to God, doon po lamang po tayo totohanang mapapalaya. Ngunit kung ayaw po nating bitawan at ayaw nating isurrender, hindi po tayo mapapalaya. Amen. Sorry, madalas bisyo at kasalanan yung na-example. Pero we have many bandages. Hanggat hindi po natin totohanang isinusuko lahat sa Diyos yung mga bandages na yan, hindi po tayo totohanang mapapalaya. But the moment we surrendered to God, Lord, I surrender everything. That's the time. Totohanang matatanggap natin ang kalayaan. Amen. Panghuli po, practical application. Marami pa po actually, pero these are some sa mga bagay-bagay na kailangan nating mapaalalahanan. Stay connected to the body of Christ. Sabi ni, sino nagsabi? Kalimutan ko. Narinig ko po. Bakit daw po kapag ang isang Kristiyano nanghihina? Si Kuya Randy po pala, narinig niya sa preaching ng isang pastor. Nung nagturo si Brother Randy ng midweek. Bakit daw po kapag ang isang Kristiyano ay nanghihina, ang unang-una niyang desisyon na gagawin ay hihinto muna ako sa paglilingkod. Ay, si Brother Randy po ba? Basta may nagturo po dito, narinig niya. Excuse muna ako sa ministry, hihinto muna ako. Maglalaylo muna ako. Or kapag, yun nga, pag nagkakasala or nasasarapan na natin yung mga bagay-bagay na alam nating hindi gusto ng Diyos, ang unang-una nating desisyon, ang unang-una nating solusyon ay lumayo muna. While in fact, mahalaga po na kapag tayo alam natin that we are in bondage of something, be it a sin, be it fear, be it unforgiveness, o kung anumang bagay yan na nagkagapos sa atin, mahalaga po that we stay connected with the brethren. Mahalaga po yung accountability. Yung alam mong hindi mo gagawin itong bagay na to kasi merong kapatiran na nakatingin sa'yo, na nag-check sa'yo. And alam mong merong kapatiran na sa kabila ng ginagawa mo ay kaya kang intindihin, kaya kang ipag-pray, kaya kang paalalahanan, sis, bro, mali yan. Hindi yan nakakalugod sa Lord. Gawin natin yung tama sa Lord. Magpatuloy tayo. Amen. Napakahalaga po that we stay connected.
And napakahalaga po bilang kabahagi of one body that we are accountable to one another. Sometimes, tao lang din tayo, no? Minsan, pag nalalaman mo na yung isa ay mali ang ginagawa, marating naiinis tayo, no? Ba't tong si na to dapat alam na nga niya yung tama at mali, dapat ginagawa niya. Pero one thing na nire-remind din ng Lord, of course, we need to rebuke, but we rebuke with love. Pero isang mahalagang bagay, we pray for our brothers and sisters. May pinaalala po ang Lord sa akin. Actually, before po ako mag-aral nito, I prayed for a brother. Sabi ko, Lord, di ko naman kayang baguhin ang buhay niya. Ikaw lang naman. Hindi rin ako ganun ka-perfect para intindihin siya na i-care siya. Pero I pray, Lord, sa kalagayan niya ngayon, kahabagan mo po siya. Nakilala ka na niya, Lord, naglingkod na siya sa'yo. Huwag mo nang hayaang mawala siya muli sa'yo. May this morning be a reminder to each and every one of us. We are accountable to one another. Bantayan po natin yung mga kapatid natin. Paalalahanan po natin, ba't higit sa lahat ipanalangin po natin sila. At kung tayo man yun, sabi kanina, identify. Kung na-recognize mong ikaw ay ganun, you are in bondage and you need someone, andyan lang naman po yung ating mga kapatiran. Pastora, laging handang makinig. Pastora, just a text away or a message away. Pray for me. Nalulungkot ako, may problema ako. I'm falling into sin. I am in a bondage. I-recognize po natin at pag na-recognize po natin, let's make that decision na kumawala sa bondage na yun. Dahil ayaw ng Diyos, manatili po tayong nakagapos. Ang gusto po ng Diyos, magtagumpay tayo because God has already won the victory for us. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. In our conclusion, Jesus already paid the price for your total freedom. Pinagtagumpayan na ng Diyos, kapatid, ang kalayaan natin. Wag na po nating piliing manatiling nakagapos doon. Because as Christians and as believers, we are not meant to live in chains. Hindi po yun yung destiny natin. Hindi po yun yung birthright natin. We are created by God to be victorious. Makawala sa mga tanikal na yan. Maputol ang chain na yan. Amen? In John chapter 8 verse 36, sabi po dito, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Pinalaya na po tayo ng ating Panginoon. Malaya na po tayo. Bago po tayo umawit, Ate Sar, okay po yung video? Paano rin po natin itong video clip from Pastor Joey? May hinahanap akong actually napanood kong preaching ni Pastor Joey na yung pinalaya. Hindi ko mahanap-hanap, but ito po yung nakita ko. Hallelujah. Sige po, habang hinihintay yung video, nanyahan ko po ang music team. May this time or moment, sa Tagalog pa. Ayan, sige po, panoorin po muna natin ito. Breaking the yoke of bondage. Sa likod ng isang hayop. Sa Tagalog, pamatok. Kasi pag hinihila yung kalabaw, hinihila yung baka, yun po yung pang-control. Pinitigil. Pero sa spiritual meaning, ang pamatok, pwede pong oppression. Pakisabi po, oppression. Pakisabi po, bondage. Minsan, may mga nalagay na pamatok sa ating buhay, knowingly, nalagay sa atin. Hindi natin alam.
may pinagpipray po ako na lahat ng tiyuhin niya namatay sa bangungot eh. Di kilala ho ba kayong ganun? 6 na magkakapatid, isa lang ang kamatayan? Bangungot. Tsamba. I don't think so. I believe it is a bondage. It is a yoke. I believe it is a curse. And one day, a member of our church, sabi niya, Pastor, can you pray for me? And I prayed for him and sabi ko, release your faith based on Galatians 3:13 na tinubos na tayo ng Lord sa sumpa. Pwede na tayong makalaya sa sumpa. And mula po na natutuwa ako, nabubuhay po siya ng maayos ngayon, nagkaasawa pa, may 2 pang anak, pakipalakpakan nga po natin ang Panginoon. Nabubuhay siya. Mahirap pong mabuhay sa takot eh. May umatay ng service natin, ang pangalan ay G, bata pa, 18 years old, ang ganda-ganda bata. At alam nyo, may sakit po siyang lupus. Nasabi niya, bahagi ng pamilya nila nakakalupos. Bigla. And she attended the service, wala pong nag-pray. Yun ang amazing. Walang nag-pray. Umatay lang siya, kagaya niya, nagpe-praise and worship. Biglang may lumalabas pong malalaking cockroaches, malalaking ipis, malalaking alupihan, parang secretary and roll, ano? Parang pelikula lang. At pagkatapos ng service, she claimed she was healed. Paglipas ng 1 linggo, buong pamilya niya kasama niya na umaten, nakadama ng deliverance. The anointing destroys to you. Let me address and let me say this to you before I move on to my third point. Alam niyo, yung pinaka-matitinding bondage ng tao ngayon, lalo na yung, taas nga po yung kamay ng kabataan dito, mga kabataan, ilan tayong kabataan dito? Kristiyanong kabataan dati. Mga bata. KKB. I was praying the other day and the Lord impressed upon my heart. Maraming mga Kristiyano, mga kabataan na in bondage ng pornography. By watching through the YouTube, by holding their cellphone. Hindi mo kailangan pumunta sa kung saan-saan lugar eh. Hindi nila namalayan. Nahook na sila watching pornographic materials hanggang sa pumasok sa mga maling relasyon. Ilan ang nakaupo sa atin dito today? Alam mo na ikaw ang binabanggit ko. Ayoko pong kausapin yung mga kaedad ko. Ako po'y senior eh. Mukha lang akong konting senior. But the point is, hindi po bata lang ang pwedeng ma-imbanded sa pornography at sa mga maruruming bagay. I'm saying this with love. Ilan na po ang lumapit sa akin at sasabing, Pastor, please pray for me. Nasa ilalim ako ng bondage ng pornography. I was addicted. Now, I am in a wrong relationship, but still, I am in the ministry. Nobody knows. Can you imagine? I was surprised nung mag-confess siya. Na sabi niya, pag tinignan ko siya, is a very faithful member, a member of our church. Then, sasabihin sa iyo, Pastor, may case ako ng infidelity. I am unfaithful to my wife. Ako po'y halos himatayin eh. Hindi mo iisipin, ha? Bakit ko sinishare to? You always pray for your relationship, for your husband, for your wife. Always cover your family because the attack of the enemy is very subtle. Ilan pong nag-confess kay Pastor? Ang mga lumalapit po naman sa akin, mga member ng church na nagtitiwala kay Pastor. Sabi niya, Pastor Rems, na-imbandage siya ata ako. Sabi niya, hindi ko alam kung babae ba ako o lalaki ako. Sabi ko, ha? Minsan feeling ko, lalaki ako. Minsan feeling ko, babae ako. Sabi ko, ano talaga? Sabi niya, lalaki po. And I look at him and nakadama po ako ng habag at awa. Sabi niya, ayoko po, Pastor. But I don't know. I feel so weak. It is the anointing that destroys the yoke. Hindi mo madidestroy yung yoke kasi nakinig ka lang ng sermon. O nag-pray ka. It takes the anointing to destroy the yoke. Are you listening? It takes the move of the Holy Spirit to break that yoke. All over you. All over your mind. All over your spirit.
Paintulutan niyo po mag-pray si Pastor. Pakitaas nga po ang mga kamay. Sandali, magpipray po ako. Lord, today, you impress me, Lord, upon me to pray right now. It is the anointing that destroys the yoke. Hindi ko alam ang gapos na meron sa kanilang pamilya, sa kanilang relasyon. In the name of Jesus, I rebuke. It is the anointing that destroys the yoke. I pray the yoke of fornication, lust of the flesh, lust of the eyes to be lifted sa aming kalagitnaan. I rebuke that spirit right now, even illicit relationship. I break the power of darkness all over you. Even the spirit of homosexuality, I rebuke in Jesus' name. I rebuke that spirit of lust. And I pray that deliverance and healing will flow. In Jesus' name. Pakibaba po ang kamay. Alam niyo po, nadidilang ang spirit kasi dinidil. Pag hindi mo binabanggit yun at hindi mo ina-open up, hindi ka madideliver doon. Yeah, ilan ang nag-struggle sa relasyon, sa kanyang identity. Bakit ko po alam? The Holy Spirit impressed upon my heart. Deal with this. Talk with us in the pulpit. Talk with love. Pray for him. Naiisip niyo po ba yung karanasan ng isang magulang na lalapit sa iyo dahil ang anak ay infected sa AIDS? Pinalaki sa Sunday school? Look at me, please. Tinuruan ng salita ng Diyos. Just one night stand. And infected with AIDS. And the entire family was suffering. Hindi naman yung may AIDS na bata lang eh. The father was crying. Kulang na lang iuntog yung sarili sa wall. Umiyak siya sa akin. Sabi niya, I'm not expecting this, Pastor. I'm not ready for this. I am saying this today. You need to protect your family. Protect your children. Yung nagpipray ka na, hindi ka pa mapakali eh. Yung pang hindi mo pa sila pinagpipray araw-araw. May kausap mo ba ako? But I pray today, pag gumalaw na po ang Holy Spirit, maniwala po kayo, makakalag ang mga tali na inilagay ng kaaway sa inyong kaisipan at sa inyong puso. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord and let us allow God, let us allow the Holy Spirit na kalagan ang mga tali. Anumang tali na meron tayo. Before we sing, sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Can you just close your eyes, lift up your hands to God, and just take a moment, have a moment with God. Have a moment of meditation and ask the Holy Spirit to reveal any area of bondage and to release His power to set every captive free. Kapatid, it starts with identifying and accepting what bondage do you have. Ikaw at ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Meron ka bang tinatagong kasalanan? Inaalagaan, inaaruga na kasalanan na gusto mong isuko sa Diyos, gusto mong makalagan ka. Alipin ka ba ng takot? Alipin ka ba ng hindi pagpapatawad? O alipin ka ba ng anumang bagay? Today, the Lord is inviting you. And the Lord wants to set you free. Malaya ka kapatid, lumapit sa harapan. Pagpe-pray ka po ni Pastora. If you want to be totally free from any bondage, come forward. God's invitation is free. God's love is so amazing and abounding. Malaya po tayong lumapit. Sige po habang tayo'y umaawit sa Panginoon, declaring that Jesus, the name of Jesus is powerful to break every bondage. Makakalagan po tayo at makakalaya po tayo sa umagang ito.
Come on, lift up your hands. Sing to God. And come forward. If God is inviting you, you are free. Hallelujah. Sige po, mawit tayo. I just want to speak Hallelujah. the name Yes. of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace Hallelujah. within your presence. Come on, lift your hands to God. Surrender I speak everything to God. Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Yes, Jesus. That powerful So name of every Jesus. dark addiction starts to break. Who can break any addiction. Declaring there is hope and In whom there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Yes, speak Jesus. Speak the name of Jesus. 'Cause your name is power. Hallelujah. Your name Yes, is Lord. healing. Thank you for that powerful Your name of is Jesus. life. Break every stronghold. The name that breaks every Shine stronghold. through the shadows. Burn Hallelujah. like a Hallelujah. fire. Oh, let it flow, Lord. To speak the name Hallelujah. of Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Over Come on, keep on surrendering everything to God. anxiety, Whatever it is, kapatid. to every Nais kang soul palayain ng oppressed Diyos. by depression. Ayaw niyang may tanikala ka. Speak Jesus. Gusto ng Diyos na lumaya ka. Hallelujah. Surrender everything to God. Your name is power. Thank you, Lord. Your Hallelujah. name is healing. Thank you, Lord. Your name is life. Break every stronghold, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your Hallelujah. name is Declare it. There is power in the name of Your Jesus. name is healing. There is healing in the name of Jesus. There is deliverance. Break every stronghold. Jesus' name. Shine through the shadows. Burn like Hallelujah. Kapatid, with your hands lifted up before Pastora will pray for you. Surrender everything to God. Acknowledge that bondage. Acknowledge that sin. Identify ano yung gumagapos sa'yo. If that is a sin, kapatid, repent. Now is the time of repentance and forgiveness. The Lord is not angry. The Lord is slow to anger, but He is compassionate and loving. That whatever you confess, He is faithful and just to forgive you. Isuko mo sa Diyos. Sabihin mo, Lord, ayaw ko po ng kasalanan na ito. Gusto ko po itong talikuran at gusto ko pong makalaya. Palayain mo po ako. And if you are in a bondage of fear and anxiety and depression, say it to God, Lord, you are my peace. I surrender everything to you, Lord. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat. Bigyan mo ko ng kapayapaan. And if you are in that bondage of unforgiveness, admit it. At patayain mo yung sarili, kapatid.
matutunang magpatawad at surrender lahat sa Lord. At Lord ang bahalang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Come on. Lift your hands to God. Surrender everything to God. Repent. And receive your healing. Repent. And receive the miracle of God. Repent. And allow God to set you free this morning. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Sige po, patuloy tayo sa diwa ng pagpupuri. In the name of Jesus, you have heard, Lord God, yung prayer ng iyong mga anak. Panginoon, humingi ng tawad, nagpakumbaba. In-acknowledge, Lord, hindi namin kayang labanan anumang pagkakagapos. Because you are the bandage breaker, Jesus. Hallelujah. And right now, we declare that I am set free. Sabihin mo po, ako'y pinalaya. Ako'y Sa pinalaya. pagkakagapos. Sa lahat ng mga bandages. Sa lahat ng mga Pinalaya bandages. ako ni Jesus. Pinalaya ako ni Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. And we receive it and declare it, O God. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen.